Net 25. Sa Net 25. Isang grupo ng mga volunteer street sweepers mula sa Makati City ang ating nakilala. Dahil bukod sa kanilang pagmamahal sa kapaligiran, karamihan sa kanila ay mga senior citizen na. Ang kanilang dedikasyon, ating kilalanin. Walis Tingting at Daspan. Yan ang mga sandata ng isang street sweeper. Gaya na lamang ng mga street sweepers na ating nakilala mula sa barangay Palanan sa lungsod na Makati. Sila ang Palanan Taglinis. Maaga pa lamang ay nasa kalsada na sila upang magsagawa ng kanilang lingguhang cleanup drive. Bawat basura o tuyong dahon, hindi nila pinapalagpas ang kanilang mga nakukuha diretso sa mga sako. Bawat kalye sa barangay, isa-isa nilang nililibot. Kada sulok, wala silang pinapalagpas. Ayon sa kapitan ng Palanan, regular nilang ginagawa ang mga ganitong cleanup drive sa kanilang barangay sa tulong na rin ng mga volunteers. Nagsimula to nung ako'y kagawad pa noong 2018 hanggang sa tuloy-tuloy na to. At ito na, si Kagawad Michael Moca, minana niya na yung pagiging kagawad ng Clean and Green. Kaya dalawa na kami ngayon kasama ng mga barangay employees ng Clean and Green at syempre yung aming magigiting na volunteers na talagang everyday, kahit weekend, ito kasama namin sila na nag-clean up drive weekly. Noon kasi meron tayong mga magwawalis sa ilan lang, kumbaga sa dami ng kalsada rito sa Palanan, medyo kulang yung mga magwawalis natin. Kaya naisip namin mag-engganyo ng mga volunteers na tutulong, kumbaga kahit konting compensation, nabibigyan namin sila. Pero yung sipag ng mga nakaplantilla po sa amin is parehas po ng mga volunteer yung ginagawa nila. Sobra kami swerte sa mga volunteers. Yun nga, sabi ka nang ni Kagawad mo kung ano yung sipag at galing ng mga barangay employees, tinatapatan ng volunteers. So talaga nakakatawa at napakaswerte namin sa kanila na meron kaming magigiting na volunteers talaga. Kapansin-pansin din na ang ilan sa kanilang mga volunteers, mga senior citizens na. Lahat po sila masisipag kahit po yung ganyang edad. Yung mga senior na yan is since pa mga 20 years ago, nandyan na sila sa ganyang sistema. Actually, kaya naman nilang magwalis pa talaga at malinis po sila gumawa. Kaya wala po sa isip namin na tanggalin po sila eh. Wala sa edad, sir. Parang nga namin, yung pa yung nagiging exercise din nila. At yun din naman yung sinasabi nila na mas lumalakas sila pag nagwawali sila, lalo sa umaga. Ayun, kaya nakakatawa na bukod sa kalusugan nila, nakakatulong din sila sa kalinisan ng buong barangay. Isa sa mga volunteer na street sweeper, ang 70 anyos na si Nanay Carmen. Kwento niya, mahigit 20 taonan niya itong ginagawa. 23 years na po akong nagtrabaho sa Barangay Palanan bilang Clean and Green. Ngayon po, nung nagbago po ang barangay captain, pumasok po ako as a volunteer para po mapakita ko sa mga tao ang pagmamahal ko sa Barangay Palanan na maging palagi ang malinis. Wala po kaming sahod. Pero okay lang po kasi ang sa akin po, nakakatulong ako na panatilihin ang kalinisan ng Barangay Palanan. Kasi isa po siya nagiging exercise sa katawan ko. Sa edad ko pong ganito, hindi ko po iniisip na gano'ng kaedad ako dahil sa sobrang lakas ko po. Kasi pag madaling araw po, gusto ko po gumagalaw ang katawan ko. Hangad din ni Nanay Socorro na mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar, kaya niya ito ginagawa. Tumutulong na ako sa Palanan para maganda ang aming lugar, para malinis, para hindi nakakahiya sa mga dayo sa amin. Sasabihin, malinis pa lang Barangay Palanan. Tulong lang namin para kung sakali man masunduan mo kami, pasalamat din kami. Pag hindi, okay lang, nakakatulong kami sa kanya para malinis ang paligiran namin. Bukod sa mga volunteer street sweepers, nariyan din ang masisipag nilang estero warriors na nagpapanatili ng kalinisan sa kanilang mga estero sa kabila ng hirap na kanilang ginagawa. Sobrang hirap kasi minsan delikado, pwedeng
ma-accident. Pero okay naman at kahit papano, nagagampanan naman ng aming tungkulin araw-araw sa paglilinis. Alos araw-araw talagang sinasacrifice namin yung pagbaba ng ilog, nililinis namin. Napakatinding hirap talaga yung sakripisyo yung ginawa namin talaga sa araw-araw. Mahalaga po sa amin yan dahil gawa po para maging malinis po yung kailugan po natin para iwas po sakit. Pero kahit anong linis na gawin nila sa mga estero, may mga pasaway pa rin na nagtatapon ng basura rito. Ang nagpapahirap sa trabaho namin, yung mga taong walang magpagtapon ng basura, yun, walang pagundangan. Hirap talaga maglinis pag may taong ganun talaga. Isa lang po itong panawagan ko sa mga taong nagtatapon ng basura. Sana makisama naman po kayo. Huwag naman sana po kayong magtapon ng basura. Kasi po, grabe po talaga. Kasi sakit po rin, para rin po sa inyo yan. Sobrang halaga niyan kasi duktong-duktong yan eh. Medyo challenging lang sa amin sa dito sa Palanan at sa ibang barangay kasi may kakatabi tayong syudad eh. Mahirap para sa amin pero ginagawa namin yung part namin bilang sa barangay level at sa tulong din ng city, minomonitor namin yung kahabaan ng Tripa de Gallina. Maging ang parking ito sa bahagi ng Tripa de Gallina na sakop ng Barangay Palanan, pinapanatili nilang malinis. Isa-isa nilang tinatanggal ang mga lumalago ng mga damo. Maging ang mga sanga na bumagsak mula sa mga puno sa kabaan ng estero, inisa-isa rin nilang pinuputol upang hindi maka-aksidente. At matapos ang kanilang clean-up drive, agad nilang itinatawag sa lokal na pamahalaan ng Makati ang mga naipon nilang basura. Kasi every week nagkakandak nga na clean-up drive ang Clean and Green Department. So sa Peace and Order, nag-a-assist kami sa kanila. Yung mga nakahakot natin basura, nire-request natin sa City Hall para nagpapadala po sila ng truck para mahakot. So by the time na mag-request po kami at aware naman po ang City Hall na nagkakanda kami every Saturday, so by Monday or Tuesday, bumabagsak na po yung truck dito para mag-assist sa amin para mahakot. At ayon pa sa opisyal, ang mga gamit panglinis na kanilang mga volunteers ay galing sa donasyon ng iba't ibang grupo. Kasi marami natutuwa sa mga volunteers, may mga private sector na nagdo-donate, meron din national, yung sa MMDA, nagdo-donate sila ng mga kagamitan, and sa budget ng barangay, kung ano yung pangangailangan ng mga volunteers sa taglinis natin, binibigay naman. At syempre pa, hindi tayo magpapahuli dahil bit-bit na namin ang mga bagong walis tingting, daspan at sako na maaring magamit ng mga volunteer street sweepers sa kanilang paglilinis. Maraming salamat po sa Responde. Maraming salamat po sa Responde. Salamat po sa Responde! Namahagi rin tayo ng kanilang pangmeryenda mula sa mga katuwang nating Certified E-Responders na Tinapayan Festival at Bait-Lehem. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ginagawa nila ang lahat ng paraan upang hindi masayang ang pinagpagura ng mga volunteers na mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar. Malaking bagay po yung social media na nakikita po ng residente na araw-araw po kami naglilinis. Kumbaga, mas dumadami po yung tumutulong na gampanan po yung responsibilidad ng bawat isa. Saka yun, nagbibigay din kami ng yung information, parang flyers from city, binibigay namin per bahay para mabasa nila in case wala silang social media. Tapos yun, nagbabarker din kami, nag-iikot yung mga barangay police naman na ina-announce kung ano yung proper disposal at yung procedure sa basura. Ayun, sana mga kabarangay, maging disiplinado po tayo sa ating mga basura. Sana tulungan nyo rin po kami sa barangay at ang ating city government na kung paano natin mas madaling, maayos at malinis ang ating buong barangay. Ang malinis na kapaligiran ay sumasalamin sa isang maayos at disiplinadong komunidad. At kung mapapanatili natin ang kalinisan, tayo ring mamamayan ang makikinabang. Kami ang Palanan Clean and Green. Certified E-Responders. Ahon, Palanan!